ngayon, makaka-Q&A natin mismo ang trainer ng Q&A o question and answer ng mga beauty queen katulad ni na Miss Universe Pia Wurtzbach, Miss World Megan Yang at Miss International Kylie Versosa. Walang iba kundi si Attorney Nad Bronce ng Aces and Queens. Good evening, Attorney Nad. Good evening, ma'am. Good evening. Una sa lahat, ikaw ay UP College of Law graduate. Yes, Paano po. ka napasok sa racket ng pagtitrain sa Q&A for beauty pageants? Una po kaming sumali noong 2001. May common friend kami ni Jonah, si Zoraida Andam. So yun ang aking first foray into the field of pageantry. Training Q&A. Parang ang layo ha, College of Law, mga dinidefend mo, Naku, lately lang mga po ako, kriminal, mga umaapir sa korte, pero napunta ka sa mga beauty queen. Lately lang po ako nakapagtapos sa College of Law. I finished in 2012. Ang ilan sa mga na-train mo, bukod sa mga binanggit ko, pati na yung mga recent na mga kandidata natin, ganun ba yun? Yes, ma'am. Yes, ma'am. We have trained 30 in all. Winners of Binibining Pilipinas and Miss World Philippines. Okay. Paano ginagawa itong training for Q&A? It starts with needs assessment. So, ang ginagawa po namin, nagpapakilala sila. Okay. So, through that, na-assess namin yung kanilang communication skills. I hold it as a class, kasi teacher din po ako. So, nagtatanong ako, sumasagot sila, I ask for alternative answers, and I ask the other girls, what do you think of the answer? Is it weak? Is it strong? Is it proper? Then we'll have debates. Ano yun, in English? In English, ma'am. Yes, in English. Kasi ang laking debate ngayon kung dapat ba si Maxine Medina, ang ating kandidata, kumuha ng interpreter. Anong palagay nyo doon, attorney? Sa palagay ko po, ang importante dito is ma-express niya yung kanyang thoughts. At kung sanay siya sa isang lingwahe, like let's say Filipino or English, din yung dapat ang gamitin niya. So, hindi po issue para sa akin ang paggamit ng interpreter. So, Okay. kung gusto po niyang gumamit ng interpreter, then she should be allowed to use an interpreter. But in the past daw, hindi pinapayagan yung ating mga kandidata. Like si Venus Ra, no? She was asking for an interpreter. Pero hindi raw siya pinayagan. Bakit ba ganun? Yung mga Latina beauties, yung ibang mga Asian beauties, pinapayagan ng interpreter. Bakit ang Pilipinas hindi? Ma'am, I think there are expectations that a Miss Philippines speaks English well. So, yun po siguro ang naging nakasanayan, ang naging tradisyon. Pero I don't see anything wrong with going against tradition. Kung ikabubuti yun ng ating kandidata, ang paggamit po ng interpreter para sa akin ay hindi lamang comfort or convenience on the part of the candidate, pero strategic. Kasi kung hindi ka magaling sa English, bakit hindi natin payagan ang ating kandidata na gumamit ng Filipino para mas ma-express niya ng maayos ang kanyang thoughts? Okay, anong latest? Papayagan ba si Maxine Medina na gumamit ng interpreter in this pageant? Ma'am, we have asked her to request for an interpreter. So I hope that through Binibining Pilipinas, that she should be allowed to use an interpreter. Sana po, sana po. How do you assess her proficiency sa Q&A? Gayong yung mga una niya yatang pagsagot sa media, no? During her press conference or yung send-off party niya. May mga nambash kasi sa kanya. Doon nga nagmula na, gumamit ka na lang ng interpreter. How do you assess the proficiency ni Maxine sa Q&A? When I started training her po, ang una ko pong napansin kay Maxine is that she's timid. So, definitely yung pong Q&A, kinakabahan po siya. So, Okay. she's not used to public speaking. So, lately lang po siya, pagkapanalo niya na Binibining Pilipinas, saka siya naging comfortable sa question and answer portion. So, dun po kami nag-focus. And she has really improved a lot. As part of her training po, sinimulan ko ito sa pagkuha ng isang English teacher for her, si Mark. At nag-training po siya, nagkaroon sila ng training sessions. And after that, saka na po ako pumasok na since she was already comfortable with the language, then we started the Q&A training. She has improved a lot. And sa palagay ko po, wala pong dapat ipag-worry po ang ating mga kababayan. She will do her best and she will perform her best in the Q&A portion. Pero bakit nga ba ganun? Kasi di ba, marami sa atin, well, English is very commonly used, no? In school, we're schooled in English. A lot of us are schooled in English and we use English at home. Dun sa mga medyo may nakakaangat, o yun na yung trend ngayon, no? At
at work, we use English. Pero alam din naman natin na it's not, for a lot of us, it's not our first language. So doon palang handicap na tayo. So how do you train itong ating mga kandidata na may handicap? Paano mo sinasabi sa kanila how to improve their proficiency? Ma'am, number one is that they really have to undergo the sessions. Okay. So, number two, they have to use the language more often. And number three, they have to read a lot, watch truly educational discussions, watch celebrity talks. So, practice po talaga. Practice makes perfect, ika nga. And during the question and answer portion, I encourage them to critique the answers of their fellow candidates para po lalong mahasa yung kanilang pagsasalita. Okay. Meron bang mga mga mini-memorize? Kasi di ba sa movies or Yes. di ba when people talk about mga pageants, sinasabi nila kasi may mga set questions na yan and then mini-memorize na lang ng mga kandidata. Ginagawa ba yon? Hindi po, ma'am. I discourage yung pag-memorize kasi po paano pag naging iba yung permutation, pag iba yung permutation ng tanong, Okay. baka magulat sila. So, what is important to remember is that kapag nagsasalita ka, if you answer the question, it must come from the heart. Sabi nga ni Janine Togonon po, English does not matter. What is important is the heart and mind of a candidate. Yung confidently beautiful ni Pia Wurtzbach, sa inyo ba nanggaling yun? Sa kanya? Sa kanya po. And she was very wise when she uttered those words kasi po yun ang theme ng Miss Universe, Confidently Beautiful. Tuwang-tuwa ako po nung ginamit niya yun. Pero I suppose you agonized din nung natalo tayo yung kay Venus Ra, no? Parang early on talaga alam na ng marami na siya yung mananalo and then medyo nagka-problema sa Q&A. Did you agonize over that? Because you trained Venus Ra. Opo, ma'am. Nag-agonize po talaga ako doon and I also received a lot of bashing, so to speak. And then, inisip ko lang po na at the end of it all, siguro hindi na-appreciate ng judges yung sagot ni Venus na wala siyang major problem that she encountered. Probably to some of the judges, hindi siya sincere. Pero sa akin po is yun po talaga ang inaasahan kong sasabihin ni Venus. Sa palagay mo, Attorney Nad, at ilang percentage ba ang nilalagay ng mga judges o even ng organizers ng Miss Universe dun sa Q&A? Kasi naalala ko rin si Miriam, no? Although hindi ka ang nag-train kay Miriam Yes. Kiambao. She was also sure winner na. Tapos biglang hindi rin nagustuhan yung sagot niya. Well, I think she delivered her answer well, pero yung thought parang hindi kasi buo. So it cost her the crown. Pagdating, ma'am, sa top 5, top 3, yung basis ng judging would be based mainly on the question and answer portion. Of course, it's still overall impression Okay. for the judges. Beauty pa rin. Pero yes, ma'am, yes, the judges should not forget that. Pero tinatanong kasi sila At syempre, yun ang nag-register sa minds ng judges. And only only after the candidates have spoken, do they put their marks. Pagdating po sa top 3. So, malaki po talagang parte ng top 3 ang question and answer, if not the only part. Kasi merong mga lamang na sa mga Yes, ganda yes, that's points, true. projection points, lamang sa swimsuit, sa long Yes, gown, etc. yes. And then, hindi maganda yung sagot sa Q&A. Ano siya, no? Crucial siya. Yes, Kumbaga, deal yes. breaker siya. Yes po, deal breaker. indeed. So, paano ba yon? Pagdating po sa top 5 at top 3, base po sa 2015 Miss Universe, ang top 5 ay based on social issues prevailing in the country of origin Okay. ng delegate. Kaya po, naghahasa po talaga kami doon na Maxine must be aware of all the issues that are prevailing in our country, like from constitutional change to divorce, to economic issues, to our relationship with different countries. Pagdating po sa top 3, we're looking at the possibility that it will revolve around the theme of Miss Universe. So, anong mga types of questions nyo pinag-practice si Maxine? Halimbawa pong tanong, what is her position on divorce? Oh. Yes, as is, there are Natanong yan kay proposals. Miriam, di ba? Kay Miriam Kiambao, natanong yan. No, if Miss Universe gets pregnant Yes, pala yan. yes, yes. Okay, so divorce. Divorce as to constitutional change, same-sex marriage, proposals, present proposals.
para po maging batas sa Pilipinas. So, you practice, sir. As in, paano ba? Imuestra nyo mga attorney. Curious kami. So, you throw the question. Yes, I saw the question and asked for her opinion. Natawa nga po ako kasi sabi ko, anak, hindi ako nag-agree sa position mo sa divorce. Kasi hindi po siya pabor sa divorce. Okay. But we have to stick with her answer. Sabi ko, anak, ang position ko talaga is yes. Pero since position niya ay no, sabi ko sa kanya, gawin na lang nating stronger yung sagot mo. Ganun po ang ginagawa namin, ma'am. So, we actually discuss because the opinion has to come from her. It must be her position. How long yung training, attorney? Mahaba po ang training, but we usually train for 2 hours. Every day yun? Halos, hindi naman po everyday, pero frequent po, lalo na ngayong December, yung papalapit na. So, how do you handle yung grammar lapses, yung mga ganon? Kasi yun yung, although bakit nga ba yung ibang mga kandidata na hindi proficient, hindi natin pinagtatawanan? Pero yung mga kandidata natin, pag medyo sablay yung grammar, pinagtatawanan, binabash. Anong pinapayo nyo sa kandidata na ganon? Number 1 po, ang sinasabi ko sa kanila, kung hindi talaga mahalaga ang grammar. Ang importante, nagkakaintindihan tayo. Ang importante, maintindihan ng judges o kung sino man nagtatanong sa inyo kung anong position mo, kung anong opinion mo sa issue. Pangalawa po, tama po kayo, nakakalungkot po talaga yung nagbabash tayo ng ating sariling kandidata. Malungkot na po yung nagbabash tayo ng mga kandidata, mas nakakalungkot po talaga yung sarili na mismong atin, binabash po natin. Kasi ano naman po ang reflection nun sa atin. Okay. Naniniwala ho ba kayo, attorney, na yung mga ibang kandidata from other countries? Kasi minsan you get the sense na, nagkaroon tuloy siya ng thought time. Kasi kahit you get the sense na intindihan naman nila, no? But because they are given interpreters, parang nagkaroon pa tuloy sila ng advantage na nakapag-isip, nakapag-compose patuloy. Samantalang yung mga kandidata natin, hindi. Kasi direct English ang Q&A. Totoo po yan. The first time I watched a live Miss Universe pageant in 2005 in Bangkok, 4 of the delegates, for the top 5 delegates were from Latin American countries po. So Mexico, Venezuela, Dominican Republic, and Puerto Rico. All of them asked for interpreters, and the interpreters translated the question into Spanish, yet this girl spoke in English. So ibig pong sabihin na intindihan nila ang tanong the moment the question was asked, yet they waited for the interpreter to translate the questions. Talagang advantage po talaga yun sa mga Spanish-speaking countries. So, actually maganda nga, sabi ko nga po sa inyo kanina, mas maganda po talaga na gumamit tayo ng interpreter kasi strategic siya. Or pwedeng sabihin na lang ni Maxine, I understood the question, I'll go to my answer. Yes po, exactly right away. po. Allowed kaya Opo, yung yes ganon? ma'am, yes ma'am. Some do that po, yung naka-standby lang po ang interpreter. Tapos pagkatanong nung judge o nung host, diretso na po ng sagot ang candidate in the language that is of her preference. Attorney, pwede ba kitang tanungin, sino ang iyong mga fearless forecast? Top 5 o top 10? Ang nakita ko po sila first time ng Governor's Ball. Ang wish ko po talaga this year ay magkaroon ng all Southeast Asian top 3. Okay. So I prefer Philippines, Indonesia, Thailand, and then outside the Southeast Asian countries, Colombia, Jamaica, Curaçao, Netherlands, and Australia. Yun po ang kaya ko mabanggit ngayon. Parang ang gaganda ng mga kandidata ngayon. Yes po. Maraming magaganda. Yes po. Sabi nga po ng mga kasamahan ko na nagtatrabaho ngayon for Miss Universe, it's a competitive batch daw po. A lot of gorgeous. May mga batch na merong hindi, konti lang, ganun ba? Tapos this batch, remarkably, marami. Yes no? po. May mga batches po na hindi ganito ka-competitive. Yun lang po sabihin natin. How different do you think will itong Miss Universe dito sa Pilipinas ngayon compared dun sa ibang countries sa Q&A portion? May twist kaya tayong ma-expect? Sa iba, di ba, parang may mga judges na celebrities, Yes tapos po. biglang at random magtatanong. Dati meron ding fishbowl. Ano kayang gagawin nila this time? Nakabasa po ako ng isang article sa New York Post na sabi po ng IMG officers, may-ari po ng Miss Universe, na questions will be tougher. They will have hard-hitting questions. Okay. Like social issues po. Aha. So basically, the same as 2015, yung pong kay Pia,
And hopefully, hindi naman po mas mahirap. Ang daming kahindik-hindik na nangyari sa mundo natin. Yun nga po. Palagay mo, kahit dito sa Pilipinas, yes di po. ba? Yes, yes. Palagay mo, matatanong yung mga bagay na yan, like yung kay Trump, ibang populist leaders, like our president mismo, no? Yung panalo nila sa kanilang mga eleksyon, yung terrorism, yung mga ganyang problema, palagay nyo ho, malalagay sa question ngayon? Malalagay po siguro sa mga tanong yon, pero depende po sa bansa. Opo. Kasi dapat po naaayon sa kung anong issue doon sa bansa. Doon po kasi yung pattern. Pero handa naman po kami sa mga tanong. sana po ang mapunta kay Maxine is something that is we are aware of and is something that is prevailing in our country. Di man po yung sobrang oops, nakakagulat naman. Ang ganda nitong racket nyo, attorney. Parang ano to, hindi trabaho, no? Opo, hobby lang po Nag-e-enjoy ma'am. kayo dito. Opo, kami nga po ang gumagastos. Ah, talaga? Yes po, wala po kaming bayad ma'am. Bakit ganon? It's a passion. Aha. Opo, nagsimula Tulong po din siya- sa bayan. Yes po. Tulong po sa bayan at tulong po sa ating mga kandidata. So pag nanalo yung kandidata, thank you. Thank you. And they're our friends. Pero talaga kayo gumagastos? Yes, ma'am. Kasi siyempre pupunta kami ng training camp namin, kung saan yung lugar. Tapos siyempre tinutulungan namin ng mga girls na kung minsan nahihirapan. Mga ganun po. Masaya naman po. Parang it's just an expensive hobby. Ganun po yung dating sa amin. Tumulong sa Yes, Q&A yes po. training Yes ng po. mga beauty queen. Maraming salamat. Thank you. Attorney Nad Bronce ng Aces and Queens. Salamat po, ma'am. Good evening. Salamat din sa serbisyo nyo sa ating mga Welcome kandidata. Magandang gabi po sa inyo. Good evening po. And good luck. Thank Good luck you, sa thank atin. you.